Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Masaya po ba ang lahat sa umagang ito, George? Dapat po tayo po'y nagagalak sa umagang ito kasi po, sabi nga ho, binigyan ho tayo ng pagkakataon ulit ng Panginoon. Ako po, masaya po ako para sa lahat na naririto ho. Na sabi nga ho, pare-parehas ho tayo binigyan ng chance ng Panginoon. Amen? Sabi, wala nga hong exempted lahat ho tayo haharap sa Panginoon. Kaya mapalad ho ngayon yung mga naririto, yung mga nagdi-desire na matuto pa ng lubusan sa pamamaraan ng ating Panginoon, makilala pa siya ng lubos, amen? Makalakad sa kanyang kalooban, amen? Lahat mo naman po siguro tayo, ganun ho yung desire natin mga kapatid, no? Na ang mapalapit sa Panginoon, amen? Pero sabi nga po, magiging malapit lang ho tayo sa Panginoon kung palagi natin babasahin ang kanyang salita, amen? Susundin ang kanyang mga kautusan, kanyang katuruan, amen? Sabi, dun lang ho tayo magiging malapit sa ating Panginoon. Kaya mapalad ho tayo. Again, maraming salamat ho sa mga pumunta, sa mga nag-desire na makarinig muli na salita ng Diyos. Amen? May naririnig ho tayo, di ba? Sabi nga ho yung word na maka-Diyos. Amen? Maka-Diyos na po ba ho tayong lahat, church? Paano po ba yung paano ba natin i-describe yung salitang maka-Diyos sa isang tao? Amen? Sabi, kapag ba present lang siya tuwing linggo sa church, maka-Diyos na po ba yung tawag doon? Amen? Sabi, hindi ho. Ang totoong maka-Diyos po, sabi ho, nakikita ho sa pamumuhay, araw-araw hong ipinamamuhay, nilalakaran ng salita ng Diyos. Amen? Yun po yung totoong maka-Diyos, mga kapatid. And then last Friday ho, na-remind ho tayo ng ating mga ngaral. Amen? Sabi ho, minsan napapabayaan natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Diba? May mga time ho sa buhay natin na sabi nga, nakakalimutan pa natin manalangin. Nakakalimutan pa natin magbasa ng salita ng Diyos. Totoo po, dumarating po sa ating mga buhay yun. Sabi, ginagawa na lang natin yung mga bagay na yun sa tuwing, alam mo yun, kung kailan lang natin gusto. Amen? Pero sabi ho paano ho kung sa atin gawin yun ng Diyos? Amen? Napapakinggan niya lang tayo kung kailan niya lang din ho gusto. Amen? Di ba ho masakit? Kumbaga, salita tayo ng salita, tawag tayo ng tawag sa Kanya. Yun pala, hindi naman nakikinig yung Panginoon sa atin. Amen? Sabi sometimes, ganun ho tayo mga tao sa ating Panginoon. And sabi nga ho sa isang magulang, kapag ang anak ho is hindi nakikinig sa magulang, sabi ano ho'y nararamdaman nating mga magulang dito sa lupa? Sabi ho, masakit di ba po? Pagka kinakaligtaan ng ating mga anak, yung ating mga sinasabi, yung ating mga paalala, yung ating mga tinuturo, sabi ho, nagkakaroon ho tayo ng masakit na pakiramdam. Amen? Sa ating mga puso. Na parang, bakit ganun? Hindi ako sinusunod ng aking anak. Kinakalimutan niya yung aking mga pangaral. Di ba? Nararamdaman ho natin yun. Sabi nga ho, kung tayo ho'y nakakaramdam ng ganun, sabi, ang Diyos ho nakakaramdam din po ng ganong pakiramdam. Kaya sabi ho, yung tanong nung last Friday, tumatak ho sa akin. Sabi, paano kaya kung sa ating gawin yun ng Panginoon? Amen? Sabi ho, yung buhay pa naman ng isang tao, sabi, napakaraming obstacles, napakaraming dinadaanan. Sabi, minsan madadaan ka doon sa maputik, mabato. Sabi, yung mga mahirap daanan. Paano na lang kung nandun na tayo sa sitwasyon na yun, na dumadaan na tayo sa kalsada na yun, na mahirap daanan. At kailangan natin ng tulong. Pero dahil madalas nating kalimutan o isang tabi ang ating Panginoon, ganun din ang ginawa niya sa atin. Di ba? Sabi, tumatawag tayo sa Kanya sa oras ng kagipitan. Di ba? Tas hindi niya tayo papakinggan. Pero, church, sadyang mabuti ho ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi ho mangyayari yun kasi napakabuti ho ng ating Panginoon. Sabi, kahit na patuloy tayong nagkakamali, nagkakasala, sabi, andun pa rin ho yung pag-unawa ng ating Panginoon sa atin. Amen? Andun pa rin ho yung sabi, tinuturuan niya pa rin ho tayo. Inaakay pa rin ho tayo. Amen? Na maging maayos. Amen po? Sabi, ganun po kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Na sabi nga ho, hindi na ho ma-describe ng mga salita Kumbaga, pag naisip mo yun, tatahimik ka na lang Walang salitang pwedeng makapag-describe kung gaano kabuti yung Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Ganun ho siya kabuti, ganun ho siya mapagmahal, maunawain. Lahat po nasa sa Kanya na lahat. Kaya ini-encourage ho natin yung bawat isa. Sabi nga ho, yung word na maging maka-Diyos, sana po araw-araw ho natin gawin ho yun. Hindi ho tuwing Sunday lang, hindi ho tuwing may gawain lang ho dito sa church. Sabi,
araw-araw ho ng ating buhay. Saan man tayo naroroon, amen? Sabi, palagi ho tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, amen? Gawin ang mabuti para sa ating mga kapwa. Amen? So, yun lang ho yun mga kapatid, no? And then, recap lang din ho natin. Nakarang preaching, ano po yung mga pinag-aralan ho natin? Amen po. Sabi ho, nung last preaching, sabi nga ho, yung mga nangyayari ho sa kapaligiran, sabi ho, hindi na ho yung gawa ng Diyos, kundi gawa na ho ng tayong mga tao. Ano po ang may gawa ng mga bagay na yun? Nangako ho ang Diyos, na sabi nga ho, gusto niya kapayapaan, kaligtasan, amen? Kalakasan, kasaganahan sa bawat isa ho sa atin. Pero sabi, nagkakaroon pa rin ho ng mga kalamidad or everything na sabi, makakapagpahirap sa mga tao. Pero sabi, hindi yun yung gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Ang gusto ng Diyos sa atin ay magtagumpay. Amen? Pero sabi nga dahil ang tao, sabi nga ho na ano yung pattern, sabi ng ating mga ngaral nung last preaching, yung pattern na sabi, niligtas na kayo, pero sabi, babalik uli kayo sa ganong klaseng buhay ninyo. Or yung binago na ang inyong isipan, pinaintindi na sa inyo, pinaunawa sa inyo, pero after that, sabi, babalik na naman ho tayo sa ating pagkakamali or pagkakasala. Amen? Sabi, paikot-ikot ho. Kung babasahin ho natin simula Genesis to Revelation, amen? Sabi, napakaraming beses niligtas ng Diyos ang mga tao. Napakaraming beses pinagbigyan ng Diyos or pinatawad ng Diyos ang mga tao. Pero sabi, bakit bumabalik pa rin tayo sa ganong klaseng buhay? Amen? Sabi nga ho sa panahon po natin yan, tayo ho ay guided na ng Holy Spirit. Tama po ba? Pero sabi, hindi dahil guided ka na ng Holy Spirit, sabi, hindi ka na makakagawa ng mga pagkakamali. Sabi, nandun pa rin yung kahinaan natin bilang isang tao. Nasabi, kailangan ho natin yun pagtagumpayan, kailangan ho natin yun, kumbaga malampasan. Sabi, sa panong paraan ho? Sa pagsuko ho ng lahat sa ating Panginoon. Amen? Sa pagbabago ng puso at isipan. Sa pagbalik sa ating Panginoon. Sabi, sa ganung paraan ho, sabi, mapagtatagumpayan ho natin yung mga bagay na yun. Sabi nga ho, may guided ng Holy Spirit, pero meron pang isa, yung sabi, filled ng Holy Spirit, na sabi, yun ho yung mithiin natin mga kapatid. Nasabi nga ho, nakakagawa ho tayo ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Sabi, napipigilan na natin yung ating mga sarili. Amen? Na gumawa ng mga maling bagay. Sabi, yun ho yung mithiin natin. Yung sabi, tayo po ay filled by the Holy Spirit. Pero mangyayari lamang po yun kung sabi nga, magiging less ho tayo. Amen? Sabi nga ho, empty. Walang laman. Amen? Iba ay ibigay natin lahat sa Panginoon. Isuko natin lahat sa Panginoon. Sabi, at magpapuno tayo ng kabutihan, pagpapala, kanyang salita. Amen? Everything na mabuti mula sa Panginoon. Amen? Yun ho dapat yung ating mithiin, mga kapatid. Mamaya ho, matatakil ho natin yung sabi nga ho, may example ho sa Bible na kinasiyahan siya ng banal na Espiritu or ginaid siya ng Holy Spirit, pero sabi, nakagawa pa rin ho siya ng bagay na, alam nyo ho yun, hindi natin masasabing tama or basta ho, may nagawa ho siya na hindi tama sa harapan pa rin ng Diyos kahit na po siya ay guided na ng Holy Spirit. Nasabi nga ho, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung ating puso't isipan. Amen? Yung ating sariling karunungan. Hindi ho tayo pwedeng manangan doon, mga kapatid. Nasabi, kailangan natin ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Kasi nga ho, kapag tayo lang mag-isa, kung kalakasan lang natin, karunungan lang natin, sabi, nagpipild pa rin ho yun Amen? May sabi nga ako sa Bible, may mga inaakala tayo na kala natin tama. May mga iniisip tayo na kala natin tama, pero yung kahantungan pala nun sa huli is kamatayan. Amen? Nabasa niyo ho yun sa Kawikaan? Sabi, may mga bagay ho tayong iniisip na kala natin tama. Amen? Pero sabi, isip lang pala natin yon. Kala natin okay yung bagay na yon, maganda yung bagay na yon. Pero yung end po nun, sabi, bakit failed pa rin? Amen? Bakit kulang pa rin? Kasi nga ho, kaisipan lang natin yung gumana, yung karunungan lang natin yung pinairal natin. Kaya nga sinasabi ho palagi ng Biblia na sabi palagi ho tayong magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang presensya. Nang sa ganon, tayo po ay lumakad, kumilos, nang naaayon sa kanyang kalooban. Amen? So sabi ho, marami hong example ho nung last Sunday. Ano po? Sabi ho, yung family ni Lot. Napakagandang example din ho nun. Sabi, di ba, si Lot, at yung kanyang mga anak, di ba, natagpuan nila yung kanilang ama, na sabi nga, hubad at lasing. Sabi, anong ginawa ng mga anak ni Lot? Sabi,
nakipagtalik sila sa kanilang ama, nakipagsiping para magkaroon sila ng mga anak kasi ang iniisip nila baka wala ng ibang lalaki or wala ng ibang tao para sila'y dumami pa. Kaya sabi, nagawa nila yun. Sabi, niligtas sila sa dati nilang kalagayan, which is yung, sabi nga, mahalay na pamumuhay, sexual na immoralidad, pero yung bagsak ho nila, doon pa rin. Amen? Sabi, bumagsak pa rin sila sa sexual na immoralidad. Sabi, niligtas na sila, pinakita na sa kanila yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos, pero yung ending, doon pa rin ho yung bagsak nila. Amen po? Sabi ho, bakit ho ganun? Yun nga ho yung sinasabi natin kanina na sabi, kailangan ho yung ating heart and mind ay sakop ng ating Panginoon. Kasi ho, kung hindi ho, sabi, magiging katulad lang ho tayo ng maraming tao. Yung mga in-example sa Bible na sabi, niligtas na, pero bumalik muli sa pagkakasala. Amen? Sabi, anong kinalaman ho nung story ni Lot? Do sa ating topic ngayon. Sabi ho, malaki ho yung kinalaman ng pamilya ni Lot. Naalala nyo ho, last Sunday, sabi ho, nabanggit ho ng ating mga ngaral, may yung dalawang anak ni Lot, sabi nga ho, yung nagkaroon ng, sabi, nagbunga yung kanilang pagsibing sa kanilang ama. Sabi ho, nagkaroon ho yun ng, sabi nga ho mga, ano ba yung tawag doon? Yung bunga noon, sabi, naging angkan ng mga tao nung panahon sa Israel. Sabi nga ho, yung bunsong anak ni Lot, sabi, nagkaroon ho ng anak, na sabi, ang pangalan ay, kilala nyo ho ba, church? Diba, sino po nakakilala nung mga naging anak nung anak ni Lot? May idea ho kayo? Nagbabasa ho ba tayo ng Bible? Dapat ho, nagbabasa ho tayo. Sabi ho, mahalaga rin ho na malaman natin yung mga, alam nyo ho yun, sa Bible may mga, sabi nga ho, talaan ng mga, ano tawag doon? Lahi, o yung mga pinagmulan ng ating mga angkan. Amen? Sabi, pag nagbabasa tayo ng Bible, sabi, kadalasan nilalampasan ho natin yun kasi parang ang daming pangalan di ba? Minsan, hindi natin binabasa yon, nilalampasan lang natin. Kasi nga ho, pangalan lang naman yan. Pero, ang totoo po is mahalaga din ho yun. Amen? Na binabasa ho natin yon para nalalaman natin kung saan ba nagsimula. Amen? Kung paano nangyari yung mga bagay-bagay sa Biblia. Amen? Tsaka sabi ho, hindi ho ilalagay yan hindi ho yan iloloobin na ilagay ng Diyos sa Biblia kung hindi ho yan mahalaga. Sabi, lahat ho ng nakatala sa Biblia ay mahalaga. Amen? May nakapagbasa ho ba noon na nakaalam kung ano hong pangalan ng mga naging anak ng anak ni Lot? Yung mga naging pangalan ho nung mga anak nung anak ni Lot, sabi nga ho, yung bunsong anak ni Lot, nagkaroon ho ng anak na sabi, sino? Pinangalan ng Ben-Ami. Amen? Tapos yung panganay na anak ni Lot, sabi, nagkaroon ng anak, sabi, ang pinangalan ay Moab. Amen? Sabi yung Ben-Ami, siya ang naging ninuno ng mga Amonita. Amen? Tapos yung anak naman na panganay, sabi si Moab, siya po yung naging ninuno ng mga Mobita. Which is nabanggit ho last Sunday na sabi nga ho, di ba? Yun ho yung dalawang angkan na sabi naging kaaway ng Diyos. Amen? Sila ho yung naging kaaway ng Diyos, sabi ginamit din ho na para lumaban sa mga Israelites, di ba? Sila ho yung dahil sa, ano ba yun? Dahil sila'y nagmula sa maling pamamaraan or maling bunga, amen? Sabi ho, sila ho ay hindi kinalugdan ng Diyos. Amen? Yun ho yung kinahihinatnan kapag sabi nga ho, iniligtas na kayo, gumawa pa rin ho kayo ng mali, bandang huli. Sabi sila ho ay inayawan ng, hindi siya inayawan kinalaban ng Diyos. Amen? Sabi, ano po yung kinalaman ng story na to? Sabi nga ho, may tinawag na Amonita, which is angkan, yung bansa na Amonita, and then sabi, bansang Moab. Amen? May story ho sa Bible. May nakapagbasa na ho ba? May nakakilala po ba kay Jephthah? Amen? Si Jephthah. Kilala niyo si Jephthah? May nakapagbasa na ho ba about sa kanyang story? Amen? Na matatagpuan natin sa, kuya, pwede pong punta tayo sa Hukom, yon Judge 11, yan, verse 1. Umpisahan ho natin sa verse 1. Kasi ho, yung mga tao ho, di ba? Alam niyo ho yun, napapansin niyo ho na madalas marami ho tayong gustong gawin, di ba? Na akala natin tama, sa paningin natin, maayos, maganda. Pero sabi, kung yung tao na yon or kung tayo man yon, sabi, na hindi kinalugdan ng banal na Espiritu Santo, or hindi sakop yung ating puso't isipan ng Diyos, sabi yung ending ho nun, magiging pangit lang ho Or sabi, parang walang halaga yung magiging mangyayari. No, sa story ho nito ni Jephthah, sabi, makikita ho natin sa story niya kung ano yung kahalagahan. Men, na tayo po ay pasakop sa ating Panginoon. Yung ating puso't isipan, di ba? Ay sakop ng Diyos.
So, storytelling muna tayo mga kapatid. May nakabasa na po ba nito, church? So, basahin muna natin sabay-sabay, mabilis lang po. Sabi dito sa verse 11, sa Judge chapter 11 verse 1, sabi, si Jephthah na taga Gilead ay isang magiting na sundalo. Si Gilead ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang babaeng bayaran. May mga anak si Gilead sa asawa niya. At nang lumaki sila, pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, wala kang mamanahin sa aming ama dahil anak ka sa ibang babae. So si Jephthah ho, sabi, anak siya ng isang bayaran or prostitute. And then yung ama niya, sabi, may iba ring asawa, may mga anak. Sabi, nung dumating yung time na nagsilakihan na sila, sabi, pinalayas nila si Jephthah. Sabi sa verse 3, kaya lumayo si Jephthah sa kanila at tumira sa Tob, kung saan sumama sa kanya ang isang grupo ng mga taong palaboy-laboy. Nang panahong iyon, naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Dahil dito pinuntahan ng mga tagapamahala ng Gilead si Jephthah roon sa Tob. Sa verse 6, sinabi nila, pamunuan mo kami sa pakikipaglaban namin sa mga Amonita. So, di ba, nung una, sabi, pinalayas nila eh. Kumbaga, ayaw nilang kasama si Jephthah. Pero sabi, dumating yung time na sabi, kinailangan nila yung tulong ni Jephthah. Sabi sa verse 7, pero sumagot si Jephthah, hindi ba't napupuot kayo sa akin at pinalayas nyo ako sa bahay ng aking ama? Ngayon na nasa kagipitan kayo, humihingi kayo ng tulong sa akin? Verse 8, pero sinabi nila, kailangan ka namin. Sige na, sumama ka sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita at ikaw ang magiging pinuno sa Gilead. Sumagot si Jephthah, kung sasama ako sa labanan at pagtatagumpayin ako ng Panginoon, ako ba talaga ang gagawin ninyong pinuno? Sa verse 10, sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Ang Panginoon ang saksi namin. Sa verse 12, sumagot si Jephthah, ay nagsugo si Jephthah ng mga mensahero para itanong sa hari ng mga Amonita kung bakit nilulusob nila ang Israel. So nagpadala na daw si Jephthah ng sugo, para itanong kung bakit nila nilulusob yung bansang Israel. Sabi dito, ito ang sagot ng haring ng mga Amonita sa mga mensahero ni Jephthah. Nang dumating ang mga Israelita mula sa Ehipto, sinakop nila ang mga lupain namin. Mula sa Arnon hanggang sa Habok, papunta sa ilog ng Jordan, kaya ngayon, ibalik nyo ito sa amin ng maayos. So bakit daw po inaatake ng mga Amonita yung mga Israelita nun? Sabi kasi, sinakop daw nila yung kanilang mga lupain or inagaw sa kanila. Pero sabi sa verse 14, pinabalik ni Jephthah ang mga mensahero sa hari ng mga Amonita para sabihin, hindi namin sinakop ang lupain ng Moab o ng Amon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, dumaan sila sa ilang papunta sa dagat na pula hanggang makarating sila sa Kadesh. Pagkatapos nagsugo sila ng mga mensahero sa hari ng Edom. Dumaan sa lupain ng mga ito, pero hindi sila pinayagan. Ganito rin ang ginawa ng hari ng Moab sa kanila. Kaya nagpaiwan na lang sila sa Kadesh. So that time daw sabi, nakiusap sila sa mga hari or sa mga namumuno noon sa Moab and sa Amon, sa bansang Amon and Moab, sabi, napadaanin sila kung pwedeng padaanin sila doon para mabilis sila makapunta sa kanilang pupuntahan. Pero sabi, hindi sila pinayagan or hindi sila pinadaan. Kaya sabi, ito yung nangyari. Sa verse 18, nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang. Dumaan sila sa paikot ng Edom at Moab. So dahil hindi nga sila pinadaan, sabi, humanap sila ng ibang dadaanan. Umikot sila. Sabi, hanggang sa nakarating sila sa silangan ng Moab. Sa kabila ng Arnon, doon sila nagkampo. Pero hindi sila tumawid sa Arnon dahil hangganan iyon ng Moab. Sa verse 19, pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero kay Sihon, na hari ng mga Amoreo, na nagahari sa Heshbon, para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito para makarating sila sa lugar nila. Sa verse 20, pero hindi nagtiwala si Sihon sa kanila. Sa halip, tinipon niya ang mga sundalo niya sa Jahas at nilusob ang mga Israelita. So nakita niyo po, church, sabi that time,
Yung mga Israelites, sabi, nakikipag-communicate sila na maayos sa mga namumuno that time, sa mga bansa-bansa. Pero sabi, hindi ho sila pinapayagan. Hindi ho sila pinagkakatiwalaan. Sabi, ito nga ho yung pagdating sa dulo, sabi, nagpaalam naman sila, pero sabi, hindi sila pinagkatiwalaan ng hari. Sabi, sa halip na payagan silang dumaan, sabi, inipon pa yung mga tauhan o yung mga alagad para sila ay lusubin. Amen? Sabi sa verse 21, pero ipinatalo sila ng Panginoon, ang Diyos ng Israel sa mga Israelita. Kaya sinakop ng mga Israelita ang lahat ng lupain ng mga Amoreyo na nakatira sa lugar na iyon. Verse 22, mula sa Arnon hanggang sa Habok at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Jordan. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang siyang nagtaboy sa mga Amoreyo at nagbigay ng kanilang lupain sa mga Israelita. At ngayon gusto nyo itong kunin? Sabi ho nung Jephthah, pinadala niya ho sa mga niya. Sabi sa verse 24, ang kininyo ang ibinigay sa inyo ng Chemosh na inyong Diyos. At aangkinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoong naming Diyos. So, yung mga Amonita, tsaka yung sa Moab, sabi ho, diba dahil sila galing sa maling bunga, ba? Sabi ho, yung pamumuhay nila is mali din ho. Sabi, nagkaroon ho sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ho sabi, kinamuhian talaga sila ng Diyos Kumbaga, kinalaban sila ng Diyos kasi nga, hindi nila kinikilala ang Diyos bilang Diyos. May iba silang mga Diyos-Diyosan. Sabi nung tagapaghatid ng balita, sabi, ang kininyo ang ibinigay sa inyo ni Chemosh na inyong Diyos. At aangkinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Sa verse 22, mas magaling ka pa ba kay Balak na anak ni Haring Sipor ng Moab? Hindi nga sila nakipag-away sa Israel tungkol sa lupain o nakipaglaban sa kanila? Yun po yung dating hari. Doon sa bayan ng Moab. Sabi sa verse 26, may 300 taon nang nakatira ang mga Israelita sa Heshbon, Aroer? Yeah. Sorry, mahirap bigkasin. At sa mga bayan ng paligid nito. At pati sa mga bayan sa tabi ng Arnon. Bakit hindi nyo ito binawi noon pa? Verse 27, wala kaming masamang ginawa sa inyo, pero masama ang ginawa nyo sa amin dahil gusto nyong makipaglaban sa amin. Ang Panginoon na sana ang humatol sa atin kung sino ang tama. Sa verse 28, pero hindi pinansin ng hari ng mga Amonita ang mensahe ni Jephthah. Verse 29, at pinagharian si Jephthah ng Espiritu ng Panginoon. Pumunta siya sa Gilead at sa Manese para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos, bumalik siya sa Mispa na sakop ng Gilead at mula roon, nilusob niya ang mga Amonita. So dahil ayaw siyang pakinggan, di ba? Una po siya, transaction pa siya para sa maayos, di ba? Kung sakali man madaan pa sa maayos na usapan, di ba? Pero sabi, hindi yun pinakinggan ng mga namumuno. Kaya sabi, nakapagpasya sila na sabi, lusubin na. Amen? Kaya sabi, pinagharian siya ng Diyos para gawin yun. Amen? Sabi dito sa verse 30, nangako si Jephthah sa Panginoon. Sinabi niya, kung ipagkaloob niyo pong matalo ko ang mga Amonita, iaalay ko po sa inyo bilang handog na sinusunog ang unang lalabas sa pintuan ng aking bahay para salubungin ako sa aking pagbabalik mula sa labanan. So ano daw yung pangako ni Jephthah sa Panginoon? Sabi niya, sa kanyang pagbabalik, sabi yung unang lalabas sa pintuan ng kanyang tahanan, sabi ay iaalay niya sa Panginoon bilang sinusunog na handog. Sabi kung ipapanalo daw siya ng Diyos sa labanan. Amen? Nangako siya sa Diyos. Sabi sa verse 32, nakipaglaban si Jephthah sa mga Amonita at pinagtagumpay siya ng Panginoon. So nagtagumpay naman siya. Sa verse 33, natalo nila ang mga Amonita at napakarami nilang pinatay. Sinakop nila ang 20 bayan mula sa Arior papunta sa paligid ng Minit hanggang sa Abel Keramim. Amen? Now, sa verse 34, sabi, nagtagumpay na si Jephthah. Nasakop nila yung mga bayan. So ito na yun, sabi sa verse 34. Nang umuwi si Jephthah sa Mispa, sabi sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw habang tumutugtog ng tamburin. Siya ang nag-iisang anak ni Jephthah. Diba?
Ano yung pangako ni Jephthah sa Diyos? Ang unang lalabas sa pinto, sabi, iaalay niya bilang isang handog na sinusunog sa Diyos. So sabi, lumabas yung kanyang nag-iisang anak. Bugtong na anak. Sabi, ano naramdaman ni Jephthah? Sabi, sa verse 35, nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit. Dahil sa kalungkutan at sinabi, anak ko, pinalungkot mo ako dahil nangako ako sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang sasalubong sa akin at hindi ko na ito mababawi pa. Nalungkot ho siya. Kasi yung pangako niya Diba? Nangako ho siya sa Panginoon. Ganon din ho tayo. Kapag nangako ho tayo sa Panginoon, dapat gawin ho natin. Pag sinabi ho natin sa Panginoon na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, dapat gawin ho natin yun. Maglingkod ho tayo ng buong puso. Sabi, ano man yung mangyari sa ating mga buhay, sabi, dapat tuparin pa rin natin yung ating pangako. Sabi kasi kasalanan ho yung kapag nangako ho tayo tapos hindi natin tinutupad. Sabi ho dito sa verse 36, sumagot ang anak ni Jephthah, Ama, nangako po kayo sa Panginoon, kaya tuparin nyo kaya tuparin nyo po iyon. Dahil pinagtagumpay kayo ng Panginoon sa mga kalaban nyong mga Amonita. Pero may isang bagay lang ako hihilingin sa inyo. So humiling din ho yung anak sa ama. Sabi, payagan nyo po akong mag-ikot-ikot ng 2 buwan sa bundok para makapaghinagpis kasama ng mga kaibigan ko. Dahil mamamatay na ako at hindi na makakapag-asawa. Verse 38, pinayagan siya ni Jephthah, kaya sa loob ng 2 buwan, nag-ikot siya sa bundok kasama ng mga kaibigan niya para maghinagpis dahil mamamatay na siya at hindi na makakapag-asawa. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa kanyang ama at tinupad ni Jephthah ang panata niya sa Panginoon. At namatay ang kanyang anak na isang birhen. Dito nagmula ang kaugalian ng mga Israel na sa bawat taon nagpapabalik-balik ang mga dalaga sa bundok ng Israel at naghihinagpis sa loob ng 4 na araw bilang pag-alala sa anak na babae ni Jephthah na taga Gilead. So, naintindihan niyo po ba yung story na ating binasa? Balikan ho natin yung dito, sabi, yung nangako si Jephthah. Balikan ho natin yung sa verse, hindi. Gusto kong balikan yung binasa ni Pastora kanina, sa Jeremiah. Balikan ho natin yung binasa ni Pastora kanina sa Jeremiah. Jeremiah 39, verse 18. Yan na, kuya. Sabi po dito, ililigtas kita, hindi ka mamamatay sa digmaan, maliligtas ka dahil nagtitiwala ka sa akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang Panginoong Diyos po ay makapangyarihan, mga kapatid. Amen? Sabi, may mga pangako siya sa atin or sa kanyang mga pinili, sa kanyang nasyon. Nasabi, kung magtitiwala ka, mananalig ka sa kanya at susunod ka sa kanya, sabi, ikaw ay palaging may kaligtasan. Amen? Kaya lang yung nangyari kay Jephthah, yun nga yung sinasabi natin Sometimes, or madalas, tayo pong mga tao, meron tayong, di ba, siyempre may sarili tayong kaisipan. Ba? May sarili tayong nararamdaman. Minsan may mga naiisip tayong mga bagay na akala natin okay. Akala natin mabuti. Akala natin yun na yung perfect para sa atin. Pero sabi, hindi natin alam, sabi, tayo lang yung nag-isip nun Sabi yung tao nga, sabi, hindi siya perfecto. Kung yung tao is hindi perfecto, siyempre yung mga iniisip nating mga bagay is malamang, hindi rin perfecto. Pero kung sa Diyos magmumula, sabi nga perfecto. Sabi si Moab nangako sa Diyos na sabi, iaalay ko kung sino man ang unang lalabas sa pintuan. Si Jephthah pala. Si Jephthah nangako na sabi, kung sino man yung unang lalabas sa pintuan, sabi, iaalay niya sa Panginoon. Which is, hindi naman hiningi ng Panginoon yun sa kanya. Hindi naman hiningi ng Panginoon yun sa kanya na mangako siya sa Panginoon. Yung binasa ni Pastora, sabi, magtiwala ka lang sa Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon Hindi mo na kailangan mangako. Susunod na lang tayo, church. Magtitiwala na lang tayo. Pero dahil nga minsan sabi nga may ere tayong mga tao Prideful. Marami tayong nalalaman. Even me minsan ganun din ako Kaya nga pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi may nagko-correct. Amen? Diba? Ganun tayong mga tao Minsan akala natin tama na yung iniisip natin. Diba? Akala natin perfect na yon, maganda yon. Pero sabi, ang tanong doon, galing ba sa Diyos yon? Sinabi ba ng Panginoon yon? Hiniling ba yun ng Panginoon sa'yo? Amen? Kasi sa panahon natin ngayon, napakarami tao na sabi nga yung example ni Kuya Lori nung Friday.
Sabi ho, ano ba tawag dito? Lord, i-bless mo muna ako para makatulong ako. Men? Sabi ho, humihingi mo muna sa Diyos bago makatulong. Sabi, hindi mo na kailangang humingi sa Diyos para makatulong. Sabi nga ho, nung tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, sabi, bless na ho tayo. Men? Kaya sabi, makakatulong tayo or makakapagbigay tayo sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Sabi nang naaayon sa ibinigay na kaloob ng ating Panginoon. Amen? Sabi, hindi natin kailangan na sabi, Lord, bibigyan mo muna ako ng ganito, ganyan, ganyan. Gagawin ko, susundin ko kung ano yung gusto mo. Di ba? Sometimes, ganun ho tayo mga tao. Sabi nga, may sarili hong preference. Tingnan nyo ho yung nangyari kay, Jephthah. Siya po'y nalungkot. Di ba? Kasi nangako ho siya eh. Which is, hindi naman hiningi yun sa kanya ng Diyos. Di ba? Kailangan ba yun ng Diyos para pagtagumpayin siya? Hindi po eh. Ang kailangan lang ng Diyos, sabi, pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Yun lang ho yung kailangan ng Diyos. Sabi, hindi na kailangan ng marami pang, di ba? Sabi, minsan marami ho tayong gustong mapangyari, gustong gawin. Pero sabi, kung hindi yan yung kalooban ng Diyos, sabi, manahimik ho tayo. Paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Through reading the Word of God po, mga kapatid. Kapag tayo ho ay nagde-decide sa ating mga sarili or gumagawa ng mga hakbang sa ating mga buhay, at sabi, hindi natin yun nakuha galing sa salita ng Diyos, may chance ho na sabi, maging palpak ho or maging, di ba, pangit yung kalabasan ng gagawin natin na yun. Balikan ho natin yun dito sa verse 29. Sabi dito, pinagharian si Jephthah ng Espiritu ng Panginoon. Di ba? Pinagharian na siya. Pero sabi, andun pa rin ho yung, di ba, may sarili ho siyang kaisipan, di ba? Nagpadalos-dalos pa rin siya sa kanyang pananalita, sa kanyang, di ba, nararamdaman. Nasabi niya, siguro pag ginawa ko to, ipagtatagumpay ako ng Panginoon. Di ba? Hindi ho eh. Sabi dito pa lang sa verse 29, sabi, pinagharian na siya ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Kumbaga, ginabayan na ho siya ng Espiritu ng Diyos. Pero nga, yun nga yung sinasabi natin, church, na hindi lahat ng ginaguide ng Diyos, sabi, is perfect na. Okay na. Kaya nga sabi, meron pa yung sinasabi na filled by the Holy Spirit. Hindi ho tayo pwedeng huminto doon sa guided lang ho tayo ng banal na Espiritu Santo. Kasi nga ho, sabi ho, araw-araw ho tayo nagkakasala, araw-araw ho tayong nakakagawa ng mali. Sabi, hindi ho tayo mauubusan ng mga magagawang mali sa araw-araw ng ating buhay. Pero sabi, kung tayo po ay mapipilled ng Holy Spirit, sabi nga ho, mapagtatagumpayan natin yung mga bagay na gano'n. Sabi nga ho, yung nasa isipan pa lang natin, di ba? Marunong tayo mag-isip. Tinitignan muna natin kung ano ba yung kalalabasan ng gagawin natin, yung sasabihin natin, di ba? Yun ho yung kapag ka-filled ka na ng Holy Spirit eh. Hindi ka na basta-basta nagsasalita, hindi ka na basta-basta kumikilos ng naayon sa iyong kagustuhan, sa iyong nararamdaman. Sabi, iniisip mo muna or hinihingi mo muna sa Panginoon. Panginoon, ano ba yung dapat kong gawin? Paano ba ako kikilos? Paano ba ako gagalaw? Yun po yung sinasabing, filled na ng Holy Spirit, punong-puno ka na ng banal na Espiritu Santo. Nasabi nga ho, nakikita na ho sa yung fruit o yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Nandiyon na yung self-control, di ba? May marinig ka lang na konti. Di ba? May marinig ka na hindi maganda, sabi, dahil ikaw ay filled na ng Holy Spirit, sabi, may self-control ka na, hindi ka na basta-basta sasabog. May gentleness ka na, may hinahong ka na. Kahit galit na galit sa'yo yung kapwa mo, sabi, hindi ka pwedeng magalit. May faithfulness ka na. Ano ba? May goodness ka na, may kabutihan ka. May kindness, ayun pa, may patience, peace, joy, hanggang sa maabot natin yung pagmamahal. Amen, church? Naunawaan ho natin? Sabi ho natin nung last Sunday pa, sabi, hindi ho naghahanap ang Diyos ng magaling, hindi ho naghahanap ang Diyos ng malakas, ng marunong. Ang hinahanap po ng Diyos, sabi yung tao or yung pusong mapagpakumbaba na handang sumunod, handang makinig, handang magpasakop. Yun po yung hinahanap ng Diyos. Kaya nga kung titignan nyo sa Bible, sabi ho, lahat ng ginamit ng ating Panginoon, sabi sila ho yung mga nasa pinakaibaba. Hindi siya gumamit ng mga sabi nga ho, may mga kakayanan sa buhay, matatalino. Sabi lahat ng ginamit niya sa Biblia, sabi yun po yung mga nasa pinakaibaba. Sabi hindi kailangan ng Diyos ng marunong. Hindi kailangan ng Diyos ng malakas. Hindi kailangan ng Diyos ng matalino. Sabi ang kailangan ng Diyos yung handang sumunod at magpakumbaba sa kanyang harapan. So ano yung nakukuha nating aral dito sa story ni Jephthah? Sabi unang-una sabi yung wag ho tayo magpadalos-dalos ba sa ating mga pananalita or pangako panata sa Diyos kung hindi naman natin kayang gawin.
sabi, magsalita tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ano pa? Sabi, huwag tayong manangan sa ating sariling kakayanan. Amen, church? Kasi yung karunungan nating mga tao nga, sabi, hindi mapagkakatiwalaan. Amen? Even sa magulang ho natin, mga kamag-anak ho natin, di ba? Sabi, tao lang yan, hindi tayo pwedeng manangan or magtiwala ng lubos. Bagkus, kung sila ay sakop ng ating Panginoon. Kung sila, ang kanilang puso't isipan ay pinapasakop nila sa Panginoon. Doon lang ho natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Sabi po sabi dito sa Kawikaan, sabi, sa Kawikaan 14, verse 12, sabi dito, maaring sa tingin mo, ito yung sinabi natin kanina, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. So, yung kaisipan ho nating mga tao is, sabi nga ho, huwag natin pagkatiwalaan. Magtiwala ho tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ho, kailangan yung, ano ba yung tawag doon? Yung word na repentance, pagbabago ng kaisipan, pagbalik sa Panginoon. Sabi, hindi na yung kalooban mo, kundi yung kalooban na ng Diyos. Palagi ka na lang naghihintay, diba? Hindi ka na kumikilos ng naayon sa iyong sariling kakayanan, karunungan. Kundi sabi, hinihintay mo na lang na kung ano yung ipapagawa sa iyo ng Panginoon. Ito ba, church? Nung nabasa ko ho ito, doon po parang mas naniwala na ako na sabi nga ho, hindi ang tao ang nagdadala sa mga tao sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagdadala sa mga tao. Amen? Sabi, hindi natin kayang pagkatiwalaan yung ating sariling karunungan, kundi yung karunungan lang ng Diyos. Amen? Ang Diyos ho yung nagdadala sa atin. Sabi nga ho, kung tayo po'y maghihintay, matyagang maghihintay at magtitiwala sa Kanya. Kagaya ho nung example nung last Friday, yung Good Samaritan, sayang ho kung nandun ho yung mga ibang mga kapatiran, napakaganda ho nung story, napakaganda ho nung tinalakay nung last Friday. Good Samaritan. Nasabi ho, ang pagkakaintindi or pagkakaturo ng iba, sabi nga, yung Good Samaritan, sino yung maliligtas? Yung Samaritanong tumulong o yung mga Pariseo na alam yung salita ng Diyos pero hindi tumulong? Sa tagal ho ng Panginoon, ito church, sa tagal ng panahon, kahit ako, yun din po yung pagkakaintindi ko. Yun ho yung narinig ko, naturo, doon sa binasa na yun sa Biblia. Nasabi, yung pinaka-ending nila is, sino yung maliligtas? Yung tumulong, yung Samaritanong walang alam sa salita ng Diyos, pero tumulong? O yung Pariseo na tumulong, ay hindi tumulong, pero may alam sa salita ng Diyos. Which is, sabi kong, pas palalawakin pa natin yung ating kaisipan, magpapakumbaba sa Diyos at iintindihin yung kanyang mga salita. Sabi, malalaman natin yung totoong gustong ipahayag ng Biblia mula doon sa istorya na yun. Na which is, yung Samaritan pala doon, yung Good Samaritan pala doon, it's represent Jesus, church. Si Jesus po yun, nasabi nga ho, kung sino pa yung inayawan, sino pa yung tinanggi, sino pa yung kinagagalitan, siya pa yung nakatulong. Amen? Tapos kung sino pa yung mga tao na sabi nga ho, di ba, nakakakilala or may alam sa salita ng Diyos, hindi pa makatulong. Di ba? Which is si Jesus lang ho yung makakagawa nun. At nakita ho datin last Friday na sabi, dinala nung Samaritano yung taong sugatan, bugbog, pagod, dun sa taong mapagkakatiwalaan. And tayo po yun, church. Yung tinutukoy doon na sabi mga taong mapagkakatiwalaan. Church, mapagkakatiwalaan na ho ba talaga tayo? Paano ho kapag may dinala sa atin ng Panginoon na isang tao na sabi kailangan tulungan? Ano hong gagawin natin? Sabi ho, kung tayo po ay palaging siksik sa salita ng Diyos, puno sa presensya niya, sabi magagawa natin yung kalooban niya. Doon ho, sabi ho, mapapatunayan natin na hindi tayong tao yung nagdadala sa mga tao dito sa church, kundi yung Diyos na. Ano na lang ho yung gagawin mo? Sabi, inilagay ka dyan, sabi maghintay ka. Kaya nga may sinasabi palagi yung Bible na palagi kayong maghintay, magbantay, magtiis. Sabi, huwag kang kumilos sa sarili mong pamamaraan. Intayin mo kung ano yung ipapagawa ng Diyos sa'yo. Sa panahon ngayon, bakit sabi, wala pang ibinibigay na tao or ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos? Much better na tignan po natin yung ating mga sarili muna. Check up po natin yung sa ating sarili. Kung talagang mapagkakatiwalaan na tayo. Kasi po, kung talagang mapagkakatiwalaan na tayo ng Diyos, sabi, ang Diyos mismo ang magbibigay ng tao or kung sino man na para paalagaan sa atin. Sa ngayon, hindi pa tayo nagagamit kasi alam po ng Diyos na hindi pa natin kayang gawin. Pero kung atin pong i-desire, atin pong pagsusumikapan, sabi magagawa ho natin yun. Magiging kagamit-gamit ho tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y pagkakatiwalaan niya. Sabi nga ho, ang pinagkakatiwalaan sa maliit,
Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. So, kung sa maliit pa lang na bagay ay hindi na tayo mapagkatiwalaan, so sabi, lalong-lalong hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Which is sa buhay ng tao, which hindi ho yun biro. Napakalaki yun, napakalaking responsibilidad. Nasabi kapag ibinigay sa iyo ng Panginoon upang alagaan mo, sabi dapat gawin mo lahat ng makakaya mo para maalagaan siya. Amen? Sabi kahit gaano pa yung kakulit, gaano pa yung pasaway, katigas ang ulo, sabi, gaano pa yan kagaspang. Pero sabi, ibinigay yan sa iyo ng Panginoon, alagaan mo. Amen? Yun po yung mga realization natin these past few months, past few days. Amen? Sabi yung may mga bagay tayong sabi, hindi pa natin nalalaman or masyadong naiintindihan. Pero kung ating i-desire, di ba, tayo'y lalapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Sabi yung mga bagay-bagay na yun is maiintindihan natin. Amen? Yun lang po yung pinakamahalaga sa lahat eh. Yung pagpapakumbaba. Sabi para maging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon, ano pong dapat gawin? Sabi, palagi ho tayong lumapit sa kanyang presensya. Palagi ho tayong magbasa ng Biblia. Amen? Yung kanyang salita. Sabi nga ho, ang Biblia, ano po yung Biblia? Yun po yung salamin ng ating buhay. Yun po yung nagtuturo or nagsasabi kung ano yung dapat nating buhay dito sa mundo. Amen? So, mahaba po ba, church? Maiksi lang naman, di ba? Praise the Lord po. Sana ho may naunawaan ho tayo sa ating pong napag-aralan. And hoping and praying ho. Bago magtapos pala, may last verse po kung gustong basahin. Ito po para sa lahat. Maiksi lang, walang 1 hour. Ito po last for sa pinakalas na ho. Gusto ko pong iwanan sa inyo. Kasi nga ho, tayo po'y mga magkakapatid sa pananampalataya. And dapat mahal natin ang bawat isa. Amen? Sabi ito po hindi para mag-iwan ng takot, pangamba sa inyo, kundi sabi magbigay encouragement na sabi, mas pag-igihin pa natin yung ating buhay bilang isang Kristiyano. Amen? Sabi po sa 1 Peter 4 verse 18. Tadong niya, 1 Peter 4 verse 18. Sabi dito, at kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang mangyayari sa makasalanan na di maka-Diyos? Ano sabi diyan? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? The church, ito po, encouragement po to para sa atin. And then reminder ho, para hindi ho tayo maging kampante. Amen? Na, okay na ako sa ganito eh. No. Sabi, araw-araw ho, patuloy dapat tayong lumalago. Araw-araw ho tayo dapat nagbabago. Amen? Sabi, kung yung mga taong matuwid ay halos hindi pa maligtas. Diba? Paano pa kaya yung mga tao na sabi, hindi sumusunod sa Diyos, hindi kinikilala ang Diyos? Sabi yung sinabi natin kanina, yung sinasantabi yung Diyos, kinakalimutan ng Diyos, di ba? Yung magpipray lang, magbabasa lang ng Word of God kapag gusto niya, di ba? Kapag prepared niya lang, di ba? Sabi ho, araw-araw ho nating mithiin mga kapatid. Kasi napakahirap pong makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yun po yung gusto natin lahat, mga kapatid. Gawin po natin lahat ng ating makakaya sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ipagkatiwala ang lahat sa Kanya at matutong maghintay at matyagang maghintay. Amen?